Magandang pagpalang araw, kaibigan. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Hawak ko po Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Sa Revelation 20, sa 11, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti at nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. 12. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at tamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ay sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. 13. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa rin ang kamatayan at ang daigdig ng patay, ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ng lahat tayo sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos, sa verse 14, itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. 15. Ang sino ang hindi nakasulat, ang pangalan sa aklat ng buhay, itinapon sa lawa ng apoy. Yan. Meron po talagang judgment na mangyayari pagdating ng araw. Ano po? Meron pong judgment. Hindi maiiwasan po ito, Ang tao habang nabubuhay sa lupa, kung minsan may mga taong nagsasabi sa hirap ng buhay. Yung isang ama, nilaso niya yung asawa niya, yung mga anak. Pagkatapos, siya naman ang uling uminom ng lason. Kasi sabi niya, mahirap ang buhay. Mas mabuti pang mamatay na lang kami. Yung iba naman, ingat na ingat sila sa buhay, pero dumarating ang kamatayan. Yung iba naman, may sakit na, nagkaroon na ng terminal ng cancer, esophageal. Pupunta po sila sa mga iba't ibang klaseng doktor. Kumbaga yung iba, takot mamatay. Yung iba naman hindi. Yung iba naman, kusang nagpapakamatay sa iba't iba pong kadahilanan. Pero yung after death, pagdating po ng paghuhukom ng Diyos, kasi yung title po nito, Pahayag chapter 20, mula doon sa 11 hanggang 15, ang title, ang paghuhukom. Meron pong nakalagay doon, libro, aklat ng buhay, at binuksan ng ibang mga aklat. Ano po? Tuloy na ako. May kakwentuhan ako eh. Ayan,
Kanina nandito po si Cherry. Nakita niyo ba si Cherry? Naka-black dress. Ito po yung isang katibayan pa ayon sa Biblia, no? Sa Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay yung paghuhukom. Paghuhukom na naman, ibig sabihin talaga pong mayroong paghuhukom. Ito po ang hindi maiiwasan ng tao. Ano man po ang gawin natin, malaya tayo. Pero yung Judgment Day, hindi po maiwasan yan. Nakatakda po eh. Sabi rito, itinakda. Eh, sino po nagtakda nun? Siyempre, ang Diyos. Kaya nga doon sa binasa natin sa pahayag, ayos si ginawa ng tao na nakasulat po sa libro. Marami po libro sa langit. Yung isang libro, listahan ng buhay na walang hanggan. Yung ibang libro, hindi po sa buhay na walang hanggan. Listahan ng mga hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ano po? Tandaan niyo po yan. Ano man ang ginawa ng tao, yun po. Kaya dito, hindi pinag-uusapan po ang reliyon, ano? Hindi ko alam saan nagpunta eh. Nasa likod ko lang eh. So, meron pa pong ebidensya na sinasabi po, no? Yun tungkol naman sa Pro 1:5. Tignan po natin ng sinasabi ni Juan. Sa ito po, ano? Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan upang umatol. Dito po sa 1:5. Ganito po nakalagay yan. Simulan natin sa 24. Pakatandaan ninyo. 1:5-24. Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsuko sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya aatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay na walang hanggan. Ito pong chapter and verse ng 1:5-24 ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Yung sumasampalataya sa akin. Ito, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sino man sumasampalataya sa nagsugo sa akin, may buhay na walang hanggan. Ang nagsugo po kay Jesus, ang Diyos Ama. Hindi na siya aatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Ibig sabihin, nakatawid. Meron naman mga paniwala kapag ang isang tao po ay namatay, patay na. Kapag daw ipinanalangin, makakatawid siya papunta buhay na walang hanggan sa langit. Meron pong ganyan nagsasabi. Kaya yung mga patay po nila, ipinagpipray nila hanggat nabubuhay yung kanilang mahal sa buhay. Kada taon, birthday nila. O yung araw ng kanilang death anniversary.
Ang paniwala nila, kapag pinapanalangin nila, tumatawid sila. Ano po? Tumatawid. Pero dito, iba po yung nakalagay dito eh. Oh. Baka tandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita. Oh. Ibig sabihin, mga buhay po ito kasi nakikinig sila. Eh yung patay, hindi na po makapakinig eh. Lifeless na po yun eh. Oh. Kahit kausapin mo po yung taong nakaburo, hindi na makasugot kahit yung mga namatay na hindi po iniimbalsa mo. Kausapin mo yun. Hindi na rin po makakasagot. Kaya yung tinutukoy po rito sa 1:5:24, tao po nakikinig. Ulitin natin. Pakatandaan nyo, ang nakikinig sa aking salita. Kita nyo? Nakikinig, buhay sila. Pero yung tinuturo nila, pwede pa raw tumawid. Ay, hindi na po totoo yun. Kasi patay na yun. Yung nasa tinatawag nila purgatorio, ipagpipray nila, then malilipat sila sa langit. Para nakatawid, ano? Yun po sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanyang parabola. Tignan po natin. Ano? Sa Lucas 16, dito sa 27. Simulan natin sa 25. Ngunit sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon, sabi niya, ay inaliw siya rito samantalang ikaw na may nagduro sa diyan. 26. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga narito hindi makakapunta dyan at ang mga naririyan hindi makakapunta rito. Ito po. Mismo po ang Panginoong Yesus ang nagsabi. Hindi na po pwedeng lumipat. Ito po yung hindi po nila pinaniniwalaan kaya hanggat mahari po, binabago nila. So, through prayer, ang sabi nila, nakakalipat din pagdating ng araw. Pero wala po kasing support evidence yun, yung sinasabi nilang makakalipat. Wala po. Kaya sabi dun sa 5:24, yun ay nakikinig, ibig sabihin buhay na tao. Ano po? Pinadala mo ba ng Genesis? Hindi na po Meron ka na nagawa? makakatawid. Buhay yun. Halimbawa, yung gawain mo hindi maganda sa paningin ng Diyos at nakinig ka at sumampalataya ka. Ang sabi, yun, nakatawid ka. Yung buhay na tao po yun. Yung napapangaralan. Pero yung patay, wala na. Kita nyo po, ang sabi ni Jesus, may pagitan dito. Yung narito, hindi makakalipat dyan. Yung nariyan, hindi makakalipat dito. Sabi ng Panginoong Yesus. Paano ko pa? Paano may pagpipilitan nyo? Pwede nang tumawid, lumipat? Eh, hindi na po ano.
So, anong dapat mong gawin? Maniwala ka po sa salita ng Panginoon Diyos. Kasi yung salita ng Panginoon Diyos, meron pong binabanggit ang mga ngaral. Tignan niyo po, meron po tayong babasahin. Ano sinabi ng mga ngaral? Sa Kawikahan 30, sabi po sa verse 5, ang lahat ng salita ng Diyos mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. O, kita niyo po, ano daw po yung salita ng Diyos? Mapapanaligan ng mga mananampalataya sa Kanya. O, kaya tatandaan niyo po, yung patay hindi na po nakakatawid. Kasi dalawa lang po pupuntahan. Binasa natin kanina. Pag-uukup po yung title. Yung aklat ng buhay. Kapag wala ka sa aklat ng buhay, doon ka po pupunta sa parusa, impyerno. Pag nasa aklat ng buhay ka, doon ka po sa langit, sa piling ng Diyos. O, dalawa yun. Nasa impyerno at siya nasa langit. Yung nasa impyerno, hindi po makakalipat. Yung nasa langit, hindi na po lilipat din doon sa impyerno. Yun ang sabi ng parabola ng 16 po ng Lucas. Nasabi niya, yung narito, hindi na makakaparian. Makapatay na po yun. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo, mga taong patay na po yun. Pero yung sa chapter 5 ng 1, mga buhay po yun, nakikinig sila. Kaya yung buhay po, nakikinig, may chances pa yun. Sabihin nga, hanggat may buhay, may pag-asa. Totoo po yun. Ano po, tignan nga natin, para ulitin lang natin. Oh, 19, 16, 26 ng Lucas. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang naririto ay hindi na makakapunta diyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. O yan po. Yung nasa paraiso, hindi po nakakalipat. Yung nasa dako ng pagdurusa, hindi po makakalipat sa paraiso. Kaya kahit anong gagawin pong pamimilit, babalihin ng salita ng Diyos, ano yun? Wala na pong ano yun. Mahirap naman debatihin mo ang Diyos. Debatihin mo ang Panginoong Jesucristo. Wala pong mangyayari. No. Yang Diyos ang may gawa ng tao. Ang Diyos ang lumikha sa tao sa pamamagitan ni Jesus. O, ano panalo mo doon? Nilikha ka lang, didebatihin mo pa naman yung lumikha sa'yo. Ibig ba sabihin, mas magaling ka pa sa Diyos? No. Mag-isip po kayo. Kailan nagaganap yung paghuhukom? Pag ang tao po namatay na. Doon niyo po aarapin ang ginawa niya habang sinabubuhay. Tignan pa po natin. Tuloy po natin yung sa 1:5. Kumbaga po, kinuha lang natin sa 24, ano? Meron pa po kadugtong yun. Baka naman mamiloso po kayo. Pag binasa ko yung kadugtong. Wag po kayo mamiloso po. Hindi po papilosopuhan ito. Aral.
sa 1:5:25 naman. Pakatandaan ninyo, darating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. Si Jesus po yun. At ang sino mang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Yan. Yung patay, maririnig po nila ang tinig ni Jesus. Ano po? Maririnig nila. Tuloy natin sa 26. Kung paano nga Ama mismo ang pinagmumula ng buhay, gayon din naman ang anak, si Jesus po, na binigyan niya ng ganoong karapatan. 27. Binigyan niya ang anak ng kapangyarihan umatong, sapagkat siya ang anak ng tao, referring to Jesus. 28. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. 29. At sila'y babangon. Lahat ng gumawa ng kabutihan, babangon patungo sa buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamahan, babangon patungo sa kaparusahan. Judgment of yan. Yung nasa libingan. Yung binasa natin sa Revelation, namatay kung saan ka. Babangon ka. Kung saan ka namatay. Bawa, sa isang pagkakataon, nabaong ka ng buhay. Nabaong kang, bawa, sa giyera. Doon ka na nabaong doon ka babangon. Kung namatay ka sa dagat, doon ka babangon. Ngayon, ang tawag doon, iluluwa niyang kumbaga sa nagsusuka, isusuka ka. Ano po? Tignan natin. Sa pahayag 20, ito po. Iniluwa. Kita nyo, iniluwa. Yung nasa bibig mo, iniluwa mo. Kumain kang pagkain, pero hindi po korsonada ng sikmura mo. Iniluwa ng sikmura mo, yun po, luwa. Iniluwa po. Sa verse, pahayag 20, verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay naroon. Kita nyo? Pag namatay ka sa dagat, iluluwa ka ng dagat. Iniluwa din ang kamatayan at daigdig ng mga patay. Yun po yung sa mga sementeryo. Ang mga patay nasa kanila. Kung saan ka namatay, limbawa, sa lupa. Kung saan, iluluwa ka po. Inatulan ng lahat ayon sa kanilang ginawa. Lahat po. Kita niyo po, lahat ng patay. Yung gumawa ng masama, yun parusa. Yung gumawa ng mabuti, yun ang pupunta sa buhay na walang hanggan. Ito sila yung nakasulat sa aklat ng buhay. Na sinasabi po sa chapter 20 na binuksan po ang aklat ng buhay at binuksan ang mga ibang aklat. Ito po. Kaya lahat ng ginawa mo, nakasulat. Sino nagsulat? Ang umihawak po ng libro, ang Panginoong Jesucristo. So, siya po mag-judge sa tao. At siya rin po ang tagapagligtas ng tao. Kailan mo matatamo ang kaligtasan? Habang buhay ka. Kasi, ang sabi ni Apostol Pablo, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo kapag ikaw ay nakikinig ng aral niya.
10:17 ng Roma. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ugaliin niyo pong makinig kapag may nangangaral. Basta kinukuha sa Biblia po at hindi nila pinipilipit. Hindi ka dapat mag-alala. Gamitin mo ang isip mo, kaibigan. Lalo maganda kung may Biblia ka. Yung sinasabi niya chapter and verse, basahin mo sa Biblia mo. Para hindi ka maloko kung duda ka ba. Ano po? So, ayon sa ginawa ng tao, aatulan sila ng Diyos. Nakalista po pala. Kailan magaganap yun? Pagpatay ka na. Yung sa 9:27 ng Hebreo, itinakda ng Diyos. Sino po nagtakda ng judgment? Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pag kay Jesus ka, natural, hindi ka na aatulan, mapunta sa impyerno. Kundi sasabihin sa iyo, sige, doon ka na sa langit. Kita niyo po. Doon po sa Matthew chapter 25, 36 at saka sa 41. Yung nasa 36 po, yun kung pupuntang impyerno, ay pupuntang langit. Yung 41, 25, 41, yun po yung kambing. Pupunta naman kasama ni Satanas sa apoy ng impyerno. Kaya huwag po kayong huwag po kayong maniwala na nagsasabi, pwede pang tumawid dyan. Pwede pang lumipat dyan. Pwede bang, ang tanong, meron bang biblical evidence kung tawagin? Kaya kung wala, edi tumigil ka na lang. Huwag niyo pong paniwalaan. Paniwalaan niyo po ang Panginoong Jesucristo. Kasi siya po nga aatol sa iyo. Hindi mo siya tinanggap. Atulang ka niya. Pero pag tinanggap mo siya, absuelto ka. Lagi niyo pong tatandaan, ang Biblia ay nagpapaalahala sa mga taong buhay. Buhay yan. Kasi nakikinig eh. Hindi ito patungkol sa mga taong patay. Yung patay, lifeless. Wala na pong buhay. Kaya sabi ko nga po, yung lola ko, sa Kapampangan, Iyapong Maria. Nakita ko po yun, bata pa ako, pero naisip na po ako. Iniwa po rito. Nung nag-embalsamo, sa amin po kasi sa probinsya, yung nag-embalsamo po sa loob ng bahay, nakikita ng pamilya. Kaya ako nakita ko po yung aking lola na si Lola Maria. Wala nang mga anesthesia yun. Sinabi po ba ng lola ko, aray? Wala naman po sinabing aray. Pagkatapos, nilagay po dito yung catheter at binomba po ganon, nakuha yung dugo, yung lalagyan ng tuba, yung glass. Doon po napupunta yung dugo ng embalsamador, yung patay. Nakita ko po yun kasi doon sa amin, ganyan po ang embalsamador, sa bahay lang. Doon niya rin i-embalsamuhan, doon niya lilinisin, doon niya may make-upan, doon niya rin bibihisan. Ibang klase nakikita ng pamilya. Minsan pinagbabawalan kasi nga po, uba rin po yung patay. Kaya naging stricto yan, sabi nila, doon na lang sa puninarya. Kanya lang, sa puninarya, meron din pong mga isyo. Ayon sa Guinness,
Meron isang embalsamador na babae po. Kayo po, i-search niya. May namatay na lalaki. Sinubukan niya po kasi ang sabi ng doktor, ang tao patay, bawa namatay ka, meron ka pang ilang minuto na nagpapangsyon pa yung katawan mo. Yung embalsamador na babae po, ginamit yung lalaki. Bago niya embalsamuhan, pinagnasahan niya po. Nabuntis po yung embalsamador eh. Yung babaeng nag-embalsamo, nasa Guinness po yun. Ewan ko gaano katotoo yun. Basta ako nabasa ko lang na Guinness Book of Records. Ah. Yan ang sinasabi ng medical expert. Meron pa rin pong buhay ng ilang minuto yung taong patay. Kasi nga sabi nila, ipuin mo yan. Mainit-init pa. Kaya sinasabi nila, meron pa siyang ilang minuto na siya ay buhay. Yun ang pinagbasihan. Yung nabuntis po yung embalsamadora na babae sa Amerika. O, ba't tayo napunta doon? Sa balik tayo. Pag hindi nakasulat sa libro ng buhay ang pangalan mo, nasa kabila kang libro. Yung libro papuntang impyerno. Pero wag niyo sabihin pwede ka pa tumawid. Wala. Pag buhay ka, makakatawid ka. Kasi po, yun ang chances mo para makatawid sa pamamagitan ng iyong pakikinig. At sa pakikinig, ang sabi ni Pablo, doon po nagkakaroon ng pananampalataya ang tao sa Panginoong Jesucristo. Kaya lagi po sinasabi sa inyo, ugaliin yung makinig sa Biblia. Kaya kung kayo po, basahin niyo po yung Biblia. Bili kayo. Ano po? Sige, nandito na lamang po. Sana naibigan niyo po ang aking pagbabahagi ng salita ng Diyos about judgment. Judgment po yung binasa natin. Wala pong iba yun. Yung sa Revelation chapter 20, verse 11 hanggang 15. Judgment po yun. Hebreo 9:27, judgment. Yung sa 1 chapter 5, judgment din po yun. Ano po? Lahat yung judgment. Kanya lang, kaya binasa natin para mapalawak natin. At higit sa lahat, sabi ni Jesus, hindi na makakatawid yung nandyan, yung nasa apoy ng pagdurusa. Hindi na po pwede tumawid papuntang langit. Si Jesus na po nagsalita. Kaya wag po tayong magmagaling kasi lalabas magaling ka pa kay Jesus, magaling ka pa sa Diyos. Opo. Ito po, magandang balita. Biblia na naman po. Ang ginagamit ko. Opo, share nyo po. Patuloy lang po kayong manood ng aking video. Marami po kayong matututunan kasi po yung aking mga video, iba-iba po. Hindi lang po tungkol sa salita ng Diyos. Marami sa YouTube. I-share nyo po, At kayo naman na-share, i-share nyo rin sa iba. Ito po ang inyong kaibigan, Kaibigan, hindi kalaban. Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayo ang pagbubulgar o tunay na pagbubulgar. Kaya sinabi ko pong tunay kasi meron din po programang pagbubulgar pero hindi tunay yun. Kasi yun, meron silang intention. Ito pong programang ito, tunay.
na pagbubulgar ng katotohanan ng salita ng Diyos ayos sa Biblia. God bless us all. Dito na lamang po ang aking munting video. Minsan pa, Brother Manny Bautista. Amen.